Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang panig ng Luzon, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 273 ng Ride On Ministry, araw po ng Sabado, December 5, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba, O Diyos Ama, na lumalang ng langit at lupa. Lumikha ng buong sangkatauhan, sandaigdigan. Nararapat ka, O Diyos, na aming pupurihin ng gayon na lamang mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Ayan po ninyo, O Diyos, na aming makaulayaw ka ng personal at sama-sama sa pamagitan ng gawain na ito, O Diyos. Marapatin po ninyo na kami po ay kasamahin at kasihan ng iyong diwang banal upang kami ay makaunawa, upang kami, O Diyos, ay mapasigla at mapalago. At gayon din upang kami, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na maging karapat-rapat sa inyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon naming buhay. Sa pangalan mo, Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Lahat ay pagsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoong Jesucristo, at tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Araw ng Sabado at linggo na naman na bukas. Napakabilis ang panahon at ilang araw na lamang ay araw na po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na buhay na buhay. Pero ganun pa man, sa gitna ng ating kaabalahan sa buhay na ito, ay hindi tayo nakakalimot sa ating Panginoon. Yan ay napakahalaga sa atin. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking
walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Malapit na, malapit na ang araw ng Pasko, ang araw ng Pasko. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at ipagdiwang, at ipagdiwang. Malapit na ang araw ng Pasko, tayo'y magsaya at ipagdiwang. Malapit na, malapit na ang araw ng Pasko. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. Di pa man December 25, tayo po ay nagbabatian na sa isa't isa. Kaya purihin po natin ang Panginoon ng napakaabalang panahon ng Kapaskuhan. Siyempre, panahon din ng Adbyento na maabala din paghahanda. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa ating napakahalagang gawain sa umagang ito. Ang atin pong debosyon ay nandoon na tayo sa talatang 7 hanggang 11 ng unang Pedro kabanatang 4. Na kung saan ang passage na ito ay meron pong kinalaman sa mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos. Yan po ay napaka-importante. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos. Ng alin? Napakarami. Buhay natin, hininga natin, bawat sangkap ng ating katawan, gayon din ang mga iba't ibang mga talents meron tayo, kakayanan. Pinagkaloob niya ang panahon. Pinagkaloob niya ang mga iba't ibang mga resources kailangan po natin. At hindi natin mabilang ang bawat kaloob ng Diyos sa ating mga buhay mula nung tayo'y ipinanganak magpahanggang sa ngayon. But we can indeed appreciate all of this God-given na kaloob niya sa bawat isa sa atin. At ang mga kaloob na ito ng Diyos ay siya naman na ginagamit natin
sa pang-araw-araw nating buhay. At gayon din nitong panahon ng Adbyento. Parang mga kaloob na yan ay lalong maging pakinabang. Hindi lamang sa panahon na ito, gayon din sa panahon ng Kapaskuhan. Lalo't higit itong haharapin natin na panibagong taon na 2021 and beyond. Kung kaya sa lahat ng mga kaloob ng Diyos sa atin, napaka-importante ang pagiging mabuting katiwala tayo ng Diyos. At ang pabuting katiwala ng Panginoon ay kaakibat nito ang usapin ng pangangasiwa o pamamahala, na kung saan ay nagagamit natin ang ating mga karunungan, kaalaman na nanggagaling sa Kanya. At ang mga ito ay dumadaloy yung pagiging creativeness natin, innovativeness natin. Lalo na sa panahon na ito ng pandemya, paano tayo maging mabuting mangangasiwa sa gitna ng limitadong kilos natin, limitadong sitwasyon na meron tayong mga isinasaalang-alang lagi. Ngayon, ang sinasabi ni Apostol Pedro sa talatang 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Ngayon, kung sinasabi niya yan na malapit na nga ang wakas ng lahat ng bagay, pero hindi niya sinasabi ang eksakto kung kailan nga iyan mangyayari. Bagaman mayroon ng mga naganap at nagaganap at magaganap pa na mga sinyales, hindi ho sakop ng ating pangangasiwa at pamamahala nitong pinaka-timeline ng sinasabi ni Apostol Pedro, sapagkat ito rin ay mga salita na kung saan ay nanggaling din mismo kay Jesus, na kanilang kinilala, na kanilang nakadaupang palad, nakasama sa ilang taon na paglalakbay at pagmiministeryo ni Jesus hanggang sa panahon ng kanyang suffering, death, pagkabuhay na maguli at gayon din ng kanyang pagbabalik sa kanyang Ama. Hindi tinutukoy kung kailan yung eksakto na kaganapan nito. Nang sa gayon ay hindi man natin alam kung kailan yung malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Upang sa ganon ay hindi tayo nakatali doon, kundi ipinaparating sa atin na kung saan ay anumang oras, anumang panahon, saan man tayo naroroon sa mundong ito, nandun po lagi sana yung ating kahandaan
nandun lagi sana na nakikita sa atin ang pagiging mabuting katiwala, tagapangasiwa at tagapamahala sa mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo na ang buhay natin taglay. Hindi sinasabi yung eksaktong petsa nito. Upang sa ganon ay we have to grab all the opportunities given to us by God. Na hindi man natin siya nakikita ng mata sa mata ay naniniwala tayo. Sumasampalatayo tayo sa Kanya na kung saan siya nakamasid sa atin, nakatunghay sa atin. Tinitignan kung paano at gaano natin pinapahalagahan ang bawat panahon kaloob niya. At kung paano nagiging pakinabang tayo at gayon din ang mga kaloob niya sa atin. Kaya ang karugtong ng verse na sinabi ni Apostol Pedro, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Importante ang espiritu ng pagiging mapagtimpi. Na yan ay kapatid ng pagiging matyaga, mapagtiis. Hindi inaalumana ang anumang hirap na kanyang dinadaanan, sapagkat alam niya meron siyang pinaghahandaan na yung sinasabi nga na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay ay sana ay walang masasayang. At napaka-importa rin ang sinasabi ni Apostol Pedro na kung saan yung ating mga utak, yung ating mga isip, na kung saan ay patuloy po sana na nakaugnay, nakatutok, nakasentro, nakapokus sa nagkaloob nito sa atin. Kaya nga napakahalaga yung sinasabi nga doon sa Hebreo 12 sa isang talata. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. The combination of our eyes and thoughts, minds and hearts, steadfastly concentrating, nakapokus mismo sa Kanya. Siya na siyang nakapagbibigay ng linaw sa ating pag-iisip. Siya na nakapagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso at siya rin na nakapagbibigay sa atin ng kagalakan. At siya rin na nakapagpapanatili lahat ng mga sangkap ng pagiging mabuting pangangasiwa sa lahat ng mabubuting mga kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin.
pinapanatili niyang malinaw ang ating pag-iisip, kaakibat ng ating patuloy din na pagiging mapagtimpi sa anumang sitwasyon hinaharap natin. Dahil kung nakakonsentrate tayo sa Diyos sa ating pag-iisip at damdamin, makakapanalangin tayo ng maayos. Di ho ba, mga ka-ride on sa ating Panginoon? Para bang sinasabi na kapag magulo ang ating isipan at nagimagsik ang ating mga puso, hindi tayo nakakapanalangin ng maayos. Disturb yung ating isipan at puso. Samantalang kung malinaw ang ating pag-iisip, panatag ang ating damdamin, na merong pagtitimpi na nakatutok sa Kanya, ang ating paningin na siyang may akda at nagpapasakdal ng ating mga pananampalataya. We can truly indeed experience what it means to pray before the Lord. Kaya ang lahat ng yan at marami pang iba, mga bagay na kung saan ay kailangan natin sa panahon ng Advent season. To pray, and of course that our minds, our thoughts and hearts na katutok sa Kanya mismo, while waiting for this celebration of His birth. At gayon din, while waiting for His forthcoming recoming into our midst. Kung dumating man yung malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, nakahanda tayo sa anumang pagkakataon dahil tayo ay bumababad lagi sa Panginoon. At ang importante pa na sinasabi na Apostol Pedro sa talatang 8, na kung saan ginamit niya yung mga salitang higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yan ang kanyang malinaw na sinabi. Advent season is a time of preparing our hearts, our total existence. Inassess natin ang ating mga sarili. Kung ang ating mga buhay ay naroroon ba na tayo ay Kanyang pinaghaharian ng Kanyang pag-ibig. God is love. At ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. At yan ang isa sa mga mensahe ng ating pagsisindi ng kandila, di ho ba? Ang kandila ng pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16.
At gayon din ang mahalagang dalawang kautusan niya na nasa gospel din. Naibigin o mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa. At gayon din ang ibigin ang kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Magmahalan tayo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pedro. Pero ang pagmamahal na ito ay yung pinakamataas na antas at uri ng pag-ibig. Yung tinatawag na agape. Yes. Ang pag-ibig na ipinamalas ng Diyos, ipinararamdam, ipinararanas sa bawat tao. Mayroong kumikilala, tinatanggap, meron din hindi kumikilala at hindi tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos at maging ang pinaka-source ng pag-ibig na yan. Pero napakahalaga na magmahalan nga tayo ng tapat. Yan ay isa sa mga usapin ng panahon ng Adbyento. Kumusta ang buhay natin pag-ibig na agape? Kumusta ang buhay pag-ibig natin sa kapwa? Kumusta ang pag-ibig inaasahang nananalaytay sa loob ng tahanan? Kumusta ang pag-ibig sa mundo ng ating mga workplaces? Kumusta ang usapin ng pag-ibig sa lipunan? Bakit merong krimen? Bakit nangyayari ang illegal drugs? Bakit nangyayari ang corruption? Bakit nangyayari ang insurgency? Terrorism? Bakit nangyayari ang napakaraming problema sa daigdig na ito? Ano ang ipinaparating ng Panginoon? Nasaan ang pag-ibig sa iba't ibang konteksto na ito ng buhay? Well, kung paano ang Diyos Ama nanahayag kay Jesucristo at gayon din sa kapangyarihan at pag-ahari niya sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo na taglay niya walang makapapantay, na talaga naman siya ay suma sa lahat ng dako, pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamagaling sa lahat, pinakamabuting at tagapangasiwa at tagapamahala ng lahat. Ibig sabihin nun, ang pag-ibig ng Diyos ay suma sa lahat din ng dako. Pero it's a matter of how people acknowledge this love of the Lord. It's a matter of embracing this love, inviting this love to come into the innermost Bethlehem, deep within us. Na mismo si Jesus ay isinilang din sa ating mga puso. At sa pamamagitan niyan na kapagbibigay ng buhay,
ng lakas, ng tagumpay, at gayon din ng patuloy na pag-asa at gayon din ang kakayanan upang makapagmahal tayo ng tapat. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa at gayon din sa ating mga sarili. At gayon din sa mga ipinagkatiwala niyang mga kaloob niya sa atin na mamahalin din natin. Upang tayo ay tunay nga naman na maging mabuting tagapangasiwa at tagapamahala ng lahat ng ipinagkatiwala niya, kaloob niya sa atin. At dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa atin, sa ating panlalim at panloob na kalalagayan, estado natin, nagmamanifest sa ating panlabas na dimensyon ng ating buhay sa anumang larangan, lalo na sa larangan ng ating espiritual na pamumuhay. Kung nasa atin ang tunay at wagas at totoong pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na ito ng Diyos ay pumapawi ng alin? Ng maraming kasalanan. Pumapawi ng mga nababagabag na mga puso't damdamin at isipan. Pumapawi ng ating mga alinlangan, pumapawi ng ating mga kinakatakutan, at pumapawi sa anumang sagka maaring sumagka sa ating pagpapatuloy na paghahanda, sa ating pagpapatuloy na paglilingkod, sa ating patuloy na pagmamahal, sa ating patuloy na pagpupuri at pagsamba at paglilingkod sa Diyos, maging sa ating kapwa at sa lipunan natin ginagalawan. Gamit ang lahat ng mga ito na iba't ibang kaloob ng Diyos. We can preach, we can teach, we can share, we can witness, we can encourage, we can inspire, we can uplift, and we can discern, we can intercede, we can walk hand in hand with love. We can be effective part of our intentional participation and involvement to the total life and ministry of the church for the transformation of people and society, and even church and community and the whole world. Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sikapin natin na magmahalan tayo, lagi ng merong katapatan, sapagkat ang pagmamahal ay tunay nga naman na pumapawi ng maraming kasalanan. Kapag ang ating ipinakita sa mga tao ay ang pag-ibig na yan, kahit siya ay nasa mundo ng kasalanan, nakikita niya ang ating buhay na ehemplo. Nakikita nila ang kung anong uri, anong klaseng pag-ibig meron tayo. Bakit ganito ang taong ito na mananampalataya? May problema siya, nakangiti pa rin. May problema siya, sambit pa rin ng kanyang dila. Praise the Lord, hallelujah. May plano ang Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon.
nakakaranas ng pag-alipus na paglapastangan, okay pa rin siya. Tinuturing pa rin ng mga pagsubok ang mga iyan. Nahihirapan na siya sa buhay, maging sa hanap buhay, nandun pa rin sa isipan niya na someday, somehow, in the very near future ay makakaahon din ako at makakaranas din ako ng overflowing grace from the Lord. Kakaiba talaga yung merong Pasko sa puso natin. Kakaiba talaga yung merong Adbyento sa ating mga puso sapagkat laging namumukadkad ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kagalakan, ang pananampalataya dahil si Heso Kristo nasa sentro ng buhay natin, nasa sentro ng lahat ng ating mabubuting pangangasiwa, pamamahala sa lahat ng kanyang kaloob sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon, ang sinasabi ni Pedro sa talatang 9, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Tama nga naman. Dahil yan din ang inaasahan ng pag-ibig na tapat. Hindi tayo nagtatangi. Hindi tayo nang huhusga, hindi tayo nang aalipusta. Kundi naroon ang pagrespeto, paggalang sa kapwa-tao, sa mga kapatid, na sila din ay nilalang ng Diyos. Sila din ay merong karapatan at sila din ay bahagi ng ating ministeryo na dapat din na aalalayan, tutulungan at palalakasin na ang Panginoon ang siyang tumutulong sa atin. Sino ang ating mga neighbors? Importanteng tanong yan, sapagat minsan yan ay tinanong din si Jesus tungkol dyan. Alam niyo ba kung sino ang ating neighbors? Maliban sa ating buhay, yan ang ating neighbors. Mula sa pinakamalapit, papalayo ng papalayo, nandiyan ang scope ng ating neighbors. At diyan ang konteksto ng ating buhay mabuting pangangasiwa sa mga kaloob ng Diyos. And then in verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, importante ho yan, bilang mabubuting katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Importante po yan. Kaya ang tao, hindi niya masasabi na wala siyang kaloob mula sa Diyos kahit isa man lang. Bagaman may mga nagsasabi na wala naman akong kaloob, wala naman akong talent. Kapatid, sabi ng pastor, sumamo ka na sa choir, mawit ka. Pastor, wala akong talent.
palpak yung aking boses. Kaya hindi ako pwede. Sabi na naman ng pastor, kapatid, sumama ka sa visitation. Pastor, wala akong talent sa ganyang pagbisita. Sa kaabala ko. Sabi na naman pastor sa isa, kapatid, sumama ka sa training kung paano magturo ng Sunday School ng Bible Study. Pastor, wala akong talent ganyan. Sa kaabala ko. Ano na nga yung talent natin? Bakit ba tayo binigyan ng Diyos ng utak, ng puso, 2 kamay, 10 mga daliri, 2 paa, 10 mga daliri din ng ating mga paa? Binigyan tayo ng katawan, binigyan tayo ng ulo, ng mata, ng ilong, ngipin. Binigyan tayo ng bibig, tenga. Anong gamit ng mga iyan? Di ba ang mga iba't ibang mga sangkap na kaloob ng Diyos sa kabuuan nating pagkatao? Nandyan na kung saan yung mga binabanggit dito ni Pedro na mga kaloob ng Diyos, magagamit natin. Hindi ho ba? Sabi na naman pastor sa isa, sumama ka sa training kapatid ng witnessing, pag-share, pagte-testimony. Pastor, wala akong hilig dyan, wala akong talento sa pag-share. Pero ang kapatid na yun, madaldal. Yung kapatid na yun ay chismosa. Ang galing-galing niya na mag-share ng paninira sa kanyang kapwa. Di ang ganda sana na sitwasyon na kung saan kung siya ay mabago sa kanyang buhay at siya ay ma-motivate at ma-equip. What a powerful will be he or she become. Yes, na maging epektibong sharer, witnesser ng ating Panginoon. Wala naman hong ipinanganak na pagkapanganak ay marunong na siyang umawit. Marunong na siya sa anumang mga bagay na kaloob. Kundi naroon sa Espiritu ng willingness natin na tayo po ay mapaunlakan ang Diyos na ito upang tayo ay mahubog. Masanay ang mga iba't ibang kaloob ng Diyos sa atin. Nang magkagayon ay kakasangkapanin tayo ng Diyos at ang lahat ng mga katiwala niya sa atin ay magiging kagamit-gamit at magiging kapakipakinabang. Lahat ng mga katangiang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Diyos. At sa panghuling verse ni Apostol Pedro, na kung saan ay tinatanong tayo, di lamang ng panahon ng konteksto nito. Ang kanyang unang tanong, ikaw ba'y tagapangaral? Ang pangalawang tanong ay, ikaw ba'y tagapaglingkod? Pero sinagot din niya ang kanyang katanungan, ikaw ba'y tagapangaral? Ang kanyang sagot din ay, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan
sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya, ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Kaya nga ho, tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba meron tayo na mga kaloob ng Diyos? Hasain natin. Gawin natin na opportunity upang tayo po ay makapaglingkod. Dahil ang bawat kaloob ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin, kung hindi nagagamit at hindi pakinabang, kakalawangin yan. Kung hindi nagagamit ang utak, kinakalawang. Kung hindi nagagamit ng tamang puso, kinakalawang. Kapag hindi ginagamit ang ating mga kamay, lahat ng sangkap ng ating katawan, kinakalawang, nagiging batugan tayo. Kaya, let us embrace the challenge of Saint Peter na tayo po ay maging mabuting tagapangasiwa, tagapangalaga sa lahat ng kaloob ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa, meron tayong kaagapay sa iglesia, sa pamilya, sa mga mananampalataya at higit sa lahat, merong nagpapalakas sa atin ang Diyos at merong gumagabay sa atin sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak at gayon din ng Kanyang Santong Espiritu. Sapagkat taglay niyang kapangyarihan, binigyan tayo ng Santong Espiritu upang lahat ng ito ay makayanan natin. At ang lahat ng mga ginagawa natin, pangangasiwa natin, paglilingkod natin, hayaan natin na ang laging maparangalan walang iba kundi siya mismo, magpakailanman. At kung magkaganon, magkakaroon tayo ng maraming mga amen at praise the Lord at hallelujah sa ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus at ng Kanyang banal na Espiritu. Sana po nakahamon itong message na ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng amen. Yes, amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating tunghayan ng mga kapatid na kung saan ay sila po'y magbe-birthday sa araw na ito. Yes, ang kapatid na Guaynet Sophia Lazaro Kasiguran sa kanyang 18th birthday. Ito po ay daughter ng kapatid na Ginor, gayon din ng kanyang asawa. Si Ginor ay ito po ay isa sa mga gwapong anak ng yumaong Reverendo Cirilo Kasiguran Jr. Yes, kaya pinaparating natin ang ating pagbati sa kanya. At gayon din natin kapatid na Julina Santiago ng angadanan ni Isabela Dexemia Dixon, Las Piñas City. Gayon din ang kapatid na Demeniro, yes, Requinto Naxards ng Naik Cavite, Laura Hernaez, Jessica Jess, at gayon din ng kapatid na Lester Singson ng Santiago City, Isabela, Joe Bernardino na nandun sa bandang Beirut, Lebanon, Linda Fabros Pascua ng San Mateo, Isabela, Beth Nards Biason ng Pandi, Bulacan, at gayon din ang kapatid na Lena Antaran Yabot ng Malabon City, Metro Manila. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Almighty and living God, salamat po sa lahat po ng mga nagbe-birthday sa araw na ito, O Diyos. Hindi lamang po sila na nabanggit, kundi lahat po hindi man namin kilala, na nasa iba't ibang dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, pati na, Panginoong Diyos, ang mga sanggol na ipinanganak. Panginoon, sa kanilang kaarawan, O Diyos, ay dulutan mo sila ng ibayong kagalakan.
na merong pagpapasalamat mula sa kanilang mga puso, O Diyos, na nagtatalaga din ng kanilang mga buhay, pamilya, at mga pinagkakaabalahan sa kanilang mga buhay, Panginoon. May you always be with them, O Heavenly Father, providing all their needs, the strength, the healthiness, and of course, may they achieve, Panginoong Diyos, ang kanilang mga aspirations sa kanilang buhay para sa pamilya, para sa paglilingkod, para sa bayan, Panginoon. And more birthdays to come sa kanilang mga buhay na kanilang celebrate. Panginoong Diyos, umaasa po kami na sila po, Panginoong Diyos, ay dulutan mo ng maraming kaarawan pa ng kanilang mga buhay, na sila'y napagpapala at nagtatagumpay sa lahat ng panahon. Blessing upon blessing for all of them. At good health upon good health, Panginoon, ibibigay mo sa kanila. And may you bless also lahat po ng mga sanggol na ipinanak sa araw na ito. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin para po sa kanilang lahat. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen at Amen sa ating Panginoon. At sila po ay ating pong dulutan ng awit sa pagkakataon na ito. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na mipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, a happy birthday sa inyong lahat na nagbe-birthday sa araw na ito, at palakpakan naman natin ang lahat po ng mga birthday celebrant at ichiraman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah at praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, ilang araw na lamang po, araw na po ng inyong kapanganakan. Narinig po namin, O Diyos, ang hamon, ang mensahe ng buhay para sa panahon ng Adbyento at panahon ng Kapaskuhan.
Sana, Panginoong Diyos, ay tumimo sa aming mga isipan at puso. At kami ay nahamon, Panginoon, na kami ay tunay nga naman na nararapat lang na maging mabuting tagapangasiwa sa lahat ng inyong mga kaloob, Panginoon, na meron kaming taglay na pananampalataya sa iyo, O Kristo, na kami, Panginoong Diyos, ay mapagtimpi, mapagmahal sa iyo, sa kapwa, at gayon din sa aming mga sarili at sa mga kaloob mo sa amin. Na kami, Panginoong Diyos, ay maging mapanalanginin. At gayon din, Panginoong Diyos, kung anuman talent meron kami, nararapat, Panginoong Diyos, na mapakinabangan, na gamitin, Panginoon, para sa iyong ikararangal at sa patuloy na pagsasakatuparan ng inyong mandato sa bawat isa sa amin, na dapat kaming mangaral, magturo, manguna, mangalaga, umawit, maglingkod, manguna, at iba pang mga maaari naming gawin, Panginoong Diyos. And thank you so much, Lord Jesus Christ, for your promise that you will always be with us, providing the knowledge and wisdom, the ways and means, the inspiration, the empowerment of your Holy Spirit, and of course, the fruit of every labor that we can do for your glory and for the furtherance of the gospel. Thank you so much, Lord. And even for all the blessings, Panginoon, na aming tinanggap mula sa inyo. At sa lahat ng mga pagtugon mo sa aming mga prayers. Gayon din sa mga pangailangan namin sa araw-araw. May you continue to bless every family, every soul, Panginoon. At gayon din, bawat bansa sa buong mundo, Panginoon. Preparing all these nations and its citizenry, Panginoon, for this Advent season and for the celebration of your birth, of which we pray, O Heavenly Father, that peace and justice, love and righteousness, unity, and camaraderie among us all will be manifested so that we can truly, effectively and successfully overcome this world. And even in combating against this global pandemic, COVID-19. Therefore, O Heavenly Father, we pray, O Lord Jesus Christ, for all the precautionary measures na ginagawa ng bawat bansa sa bawat pamunuan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, that the soonest time, Panginoon, ay mag-flatten na ang curve ng COVID-19. And of course, for the complete elimination, stoppage of this COVID-19, Panginoon. We pray for that and we declare, Panginoong Diyos, na ikaw pa rin ang siyang higit na makapangyarihan, na makagagawa ng himala, Panginoong Diyos, para sa buong mundong ito, Panginoon. Bless all people. Bless all livelihood, Panginoon. Palain mo, Panginoong Diyos, lahat ng mga ahensya, kagawaran sa iba't ibang hanay ng gobyerno, maging sa pribada,
at ang mga churches. Pagpalain mo lahat, Panginoon, lahat ng mga proyekto, mga ministries, missions. May you provide, O Heavenly Father, our needs every day. Pagpalain mo, Panginoon, ang paghahanda ng bawat church, Panginoong Diyos, sa pangunguna ng mga church workers at pakikisa ng lahat ng mga kaanib sa buong mundo, anumang denominasyon, Panginoong Diyos. Palain mo lahat po ng ititindig mo bukas na magsesermon. Lahat ng mensahe, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na epektibong tumimos sa bawat puso at isipan. At gayon din, Panginoon, na lahat po ng mga kakasangkapan ninyo, O Diyos, i-bless po ninyo lahat. Mga mensahero, mga tagapanguna, tagapagpaawit, tagapanalangin, at lahat ng mga nagkakaloob, Panginoong Diyos. And even the liturgical celebration as a whole, Panginoon, pagpalain niyo, O Diyos. Na maging maayos din, Panginoon, ang lahat ng mga musical instruments, lahat ng gamit. At pati na, Panginoong Diyos, ang internet, Wi-Fi, Panginoon, na maging maayos, Panginoon. Lord Jesus Christ, dalangin po namin ang patuloy na pag-angat ng bawat isa sa buong mundo ito. Nang kaming lahat ay maging masagana ang aming mga pamumuhay at kabuhayan, Panginoon. At tulungan din, Panginoong Diyos, na ibangon sila na sinalanta ng bagyo sa nakaraan, na magpahanggang sa ngayon sila po ay nag-struggle. Pagpalain mo nang sila'y ma-restore ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga lugar, ang kanilang mga kabuhayan, Panginoong Diyos, sa gitgid sa lahat. Mapatatag at mapalago ang kanilang pananampalataya at spiritual na buhay. Lord Jesus Christ, dalangin po namin lahat po ng tinamaan ng COVID-19 na total cases sa Pilipinas ayon sa Department of Health, na umabot na po ng 436,345, Panginoon. At sa buong mundo kasama ang Pilipinas ayon sa Johns Hopkins University, Panginoon, ang total cases umabot na po ng 66,103,029, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na alalayan at pangunahan, Panginoon, lahat po ng mga pagamutan, quarantine facilities at mga nangangalaga ng mga medical essential frontliners at ang mga panalangin ng bawat isang spiritual frontliner, Panginoon. Mga medisinas, mga pagkain at lahat, Panginoong Diyos, nang magkalakip-lakip na maging kaparaanan, lalo tigit, Panginoong Diyos, ang inyong pagkilos at himala. We declare and we pray, O God, for their complete healing and recovery, good health and wellness. At gayon din na matugunan ang kanilang mga financial need, Panginoon, and even spiritual. Lord Jesus, patuloy din po namin pinapanalangin ng mga kapatid namin na nasa banig din ng karamdaman. Kapatid na Eunice Cronin and family, Panginoon, ng Chicago, United States of America. Gayon din ang kapatid na Nore Bibat ng Cebu, ng Visayas, Panginoon. Boy Pama ng Mindanao, Lily Borromeo, ng Nagilian ni Isabela. Gayon ang kapatid na Bettina Zoe Barangan ng Kawayan City, Isabela. Kapatid na Roselyn de Henar de la Peña ng Silang Cavite. Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan. Yoli Kako ng Valenzuela City, Metro Manila. Patricia Astibe, Panginoon. Rupo de la Peña ng San Jacinto, Pangasinan. Gayon din aming amang kapatid na Jerry Roberts, Dog McBride, and wife Ruth McBride ng West Virginia, United States of America.
ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, Vicky Angeles ng Malabon City, Metro Manila, kapatid na Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga, at gayon din Panginoong Diyos ang kapatid na Remigio Nuna ng Sito Balanga, Bataan, pero nandyan siya sa bandang Home Care Center sa Quezon City. At gayon din Panginoong Diyos ang kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, Vin Terdy O'Connor at ang kanyang lolo Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan, Rogeline Liaban, at gayon din ang kapatid na Lali Sibedo ng Project 7 Quezon City, at ang kapatid na Merla Sembrano ng Imo City, Cavite. At sa lahat pa, Panginoong Diyos, na mayroong karamdaman, wherever they are, sa mundong ito, Panginoong Diyos, all of them, Panginoon, dulutan po ninyo ng inyong pangangalaga, ng inyong pag-iingat, ng inyong protection, at gayon din, Panginoon, ang kanilang lubos na kagalingan at kalakasan, maayos na kalusugan at pangatawan, with your blessing, Panginoon, na kanilang kailangan sa araw-araw. Lord Jesus Christ, nakikisa din kami sa mga nangungulila dahil sila'y nawalan ng kanilang mahal sa buhay. Ang Santos family, yes, Tamayo family ng Trinity Methodist Church ng Puntunin, Valenzuela City, Metro Manila, ang pagpanaw ng kanilang minamahal na ina, Nanay Helen Caractas Santos, Panginoon, na ngayon ay nandyan sa bandang St. Peter Chapel sa Karuhatan, Valenzuela City, Metro Manila. Patuloy mo na sila pagkalooban ng kaaliwan at kalakasan, at gayon din, Panginoon, na bukas ang kanyang libing, araw ng linggo. At gayon din, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Dato at Reyes sa pagpanaw, Panginoong Diyos, ng kanilang minamahal na Jaime Reyes, Panginoon. Dulutan mo rin sila ng kagalakan, ng kaaliwan at kalakasan at pag-asa at biyaya, Panginoong Diyos, na kailangan nila sa panahong ito. At gayon din, Panginoon, ang marami pa na total death sa Pilipinas na 8,509 at sa buong mundo kasamang Pilipinas na umabot na po ng 1,523,242. Aming pinagkakatiwala sa inyong mga kamay, O Diyos, ang kanilang mga katawan, espiritu at kaluluwa sa inyong pangangalaga at pag-aari sa kanila dyan sa inyong kaharian. And may you also embrace all the bereaved families with your comforting love, strength, hope, and blessing, Panginoon, na kailangan nila sa panahon na ito. Sa gitna ng kamatayan at sa gitna ng pagkasawi ng buhay, meron din, Panginoong Diyos, na katawid sa landas ng buhay, Panginoon, na kung saan ipinagpapasalamat po namin ang total recovery sa Pilipinas na 999,345. At sa buong mundo, kasamang Pilipinas, na umabot ng 45,772,078, Panginoon. Thank you very much, Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Salamat po ng marami sa inyo, sa inyong mga kagilagilalas na pagkilos at himala para po sa lahat sa kanila ng sila nakarecover. Salamat po sa lahat ng inyong mga kinasangkapan ng mga hospital quarantine facilities, mga medical essential frontliners at mga nanalangin, Panginoon, mga pagkain at mga medisinas, Panginoong Diyos. And of course, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan na nangangalaga din sa kanila. Panginoong Diyos, salamat po ng marami. Salamat sa bawat pagkakataon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng inyong probisyon at pangako na tinutupad mo, Panginoon.
Kasamahin mo kami sa buong maghapon na ito at sa araw-araw, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Palakpakan po natin lahat po ng mga paginagaling ng ating Panginoong Diyos. At ganyan palakpakan natin lahat po ng mga kinakasangkapan ng ating Panginoon at hallelujah at praise the Lord at hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon at tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos na nangangalaga, nakatanaw sa atin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Kaya pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos. Nais ko rin ipaalam sa inyo na kung saan ay bukas po ay panalangin din ninyo. Nang abang lingkod ng Diyos ay makikisa at makapagministeryo din sa buong pamilya ng Santos at Tamayo family dyan sa bandang Valenzuela City, Metro Manila, sapagat araw po ang libing ng ating Nanay Helen Santos at ako pinakapangako na dadalo at makapagministeryo sa panahon ng burial and interment alas 9 po ng umaga. So ibig sabihin nun ay wala tayong ride-on ministry ng alas 10 ng umaga bukas sapagkat maglalakbay po ako madaling araw patungo sa Valenzuela City. Pero titingnan ko kung ako po ay makapag-live ng maaga, madaling araw o kaya pagbabalik ko na lamang from Valenzuela City. Sapagkat napakahalaga din yung worship service na ginagampanan ministeryo ng abang lingkod ng Diyos. At napakabuti ang kapatid na Nanay Helen Santos sapagkat siya po ay organista ng Trinity Methodist Church. Kahit ng kanyang edad ay talaga naman 80 plus na. Meron na ba siyang 88 o below o mas mataas pa doon? Pero nakapaglilingkod siya. Ang kanyang buong pamilya ay very active sa church at gayon din ang buong pamilyang ito ay talaga naman generous pagdating sa gawain ng ating Panginoon. And we praise the Lord for the life of our beloved glorified Nanay Helen Caractas Santos. Yes. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya huwag kang magtatakang walang live bukas ng alas 10 ng umaga, pero meron din live bukas at anumang oras na kung saan ay ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon at ang ride-on ng ministry ay patuloy po na nagpapaabot ng pangungumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta bang kalagayan ninyo dyan? Kumusta ba ang inyong mga kalusugan? At kumusta ba yung mga ginagampanan ninyo sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na? Hangad ng Ride-On Ministry na kayo po ay mabuti ang inyong kalagayan at praise the Lord. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride-On Ministry. At gayon ba sa ating kapatid na sharer Billy Leonidas Repalda ng San Mateo Sevilla. Shout out to Region at God bless Repalda family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment ay God bless po Bishop. Thank you very much and same to you all dyan. At mula sa ating kapatid na sharer. Yes, at Tapan Lay Minister Leonora Dato. Shout out to all of you dyan sa bandang Dubai. At God bless Dato family and of course your ministry locally, internationally. Yes, God bless Dato family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay happy weekend po sa lahat. Good morning po Bishop and Ate Jean. Thank you very much and same to you and to all of you dyan. Kumusta na lang sa apo mo na cute. At gayon din sa iyong daughter at sa mga kasama na dyan sa WIN International Ministries sa Dubai. At gayon pala sa ating kapatid na Achi. Kumusta kapatid dyan sa bandang Cebu, Visayas? Shout out to the dyan at God bless you and your family. Yes, palakpakan po natin sila lahat dyan.
emojis, colorful emojis. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning Bishop, good morning all. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat. Thank you so much Lord for the comfort. Thank you so much Bishop for the prayer. God is good all the time. God bless us all. Amen. Yes, amen sa Panginoon. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At mula sa kapatid na Taphan, let me tell you Dato, added comment, it's really a great thing to praise, to serve, and to love the Lord. Amen. Yes, indeed, at yan ay napaka-importante at amen sa Panginoon. At ganyan mula sa ating kapatid na Elijah Tangonan ng May Kawayan, Bulacan. Kamusta kayo dyan? And shout all of it dyan at God bless Tangonan family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay good morning DSN family. Thank you very much and same to you all dyan. At gimula sa ating kapatid na Diconis Ruth Tomicos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Yes, shout all of it dyan at God bless Tomicos family and your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Kanyang comment ay good morning po sa inyo Bishop Litangonen and family. Praise God for our lives and for another beautiful sunny morning. God bless us always. Maraming salamat at kayo din po lahat po sa inyo. Birthday greetings po sa mga may birthday ngayon. Yes, mga birthday celebrant dyan sa bandang Mindanao. Daniel Ganag, Deaconess Emeline De Celis Alegre, and Giovanni Largo, Kyle Domingo, Jonalyn Conales, Flores, at gayon din ang kapatid na Rosa Sharon Mansanares, Rachel Gabor, Lodivine, Padas, Pingoy, MJ Nieves, Opel C. Miguel, and Christine Mansano. Yes. Purihin ang Mansano. Yes. Purihin ang Panginoon sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa kanila. May God continue to bless them mightily. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay nakikisa sa birthday ng mga kapatid na aming nabanggit, Panginoon. As per greeted by Deaconess Ruth Tomicos dyan sa bandang Lanao del Norte, Mindanao, Panginoong Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang mga kapatid na ito, Panginoong Diyos, gayon din ang kanilang mga pamilya. Ang ilan dyan, Panginoong Diyos, ay mga lingkod mo at mga laiko, Panginoong Diyos. Ikaw po ang siyang magpalas sa kanila sa araw-araw at sa tuwit-tuwina sa lahat ng kanilang mga ministeryo at mga pinagkakabalahan sa araw-araw, Panginoon. Nandyan lagi, Panginoong Diyos, ni sila po'y iniingatan mo, pinoprotektahan at pinagpapanas sa lahat ng kanilang mga endeavors, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, higit sa lahat ay sila po ay patuloy na tumatatag sa kanilang pananampalataya at paglagong espiritual. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay sila po ay magkaroon ng manatiling malusog na pangangatawan na ligtas sa anumang sakuna at anumang virus, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, marami pa na daratal sa kanilang mga buhay at pamilya na birthday, Panginoon, na kanilang i-celebrate na punong-puno ng pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanilang mga buhay with your blessing, Panginoong Diyos, at gayon din ang pag-iingat at pagliligtas sa kanila sa lahat ng panahon. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin sa mga kapatid na ito. In the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa Panginoon. At awitan po natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat diyan sa Mindanao. Hallelujah at praise the Lord. Palakpakan po natin lahat po sila na nagbe-birthday dyan sa bandang Mindanao. Palakpakan po natin sila lahat. At gayon din na i-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yeah, praise the Lord. Mag-birthday lamang kayo at ano ba ang mga handa nyo sa ngayon? Pwede bang batuhan nyo kami ng inyong mga handa? Joke lang. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at hallelujah at praise the Lord mula sa ating kapatid na Tessie de Guzman. Hello, hello, kumusta? Kayo dyan sa bandang Hermosa, Bataan. Yes, kaanib po sila ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. And shout all of it dyan at God bless the Guzman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan at hallelujah. Ang kanyang comment, good aim po Bishop Lito Tangonan and Ate Jean. God bless Ride On Ministry and your family. Welcome at maraming salamat ganyan po lahat po sa inyo. Please pray for my apo because it is his birthday today, Siron J. Mendoza. Happy 11th birthday. That's my gift to him because he is in Bulacan. Yes, shout out ulit dyan, Bulacan, at gayon din lalo na sa iyo na birthday celebrant Siron. Hello, hello, at pagpalain ka ng Panginoon kung nakikinig ka man ay more and more birthdays na dumating sa buhay mo, Almighty and Living God. Thank you so much for the life of Siron J. Mendoza, Panginoon, at sa kanyang edad sa araw na ito, Panginoong Diyos, na 11. Nagpala mo siya, Panginoong Diyos, ng panibagong taon. Dalahin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy mo siyang papagpalain sa araw-araw at kung siya man, Panginoon, ay nag-aaral, ay pagkalooban mo ng tuloy-tuloy na kaalaman at karunungan kailangan niya, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, ang kapatid na ito'y makatapos ng kanyang pag-aaral at magkaroon ng bright future niya sa mga darating na panahon. Pagpalain niyo ang kanyang kalusugan, pagpalain niyo, O Diyos, ang kanyang mga nais na makamtan sa buhay, ang kanyang aspiration, Panginoon. Lubusin mo, Panginoong Diyos, na siya po ay i-inspire at gagabayan. Nadulutan mo, Panginoon, ng kagalakan at pagkapasalamat, pagtatalaga ng kanyang buhay at gayon din, Panginoon, ng maibayong kalusugan kailangan niya. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buong pamilya ng mga Mendoza, Panginoong Diyos, at gayon din ang buong De Guzman family. Yes, happy birthday in Jesus' name, amen. Palakpakan po natin siya. Siron J. Mendoza at gayon din na i-cheer natin ang kanilang pamilya. Hallelujah at praise the Lord. Awitan po natin yan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo, Siron J. Mendoza, taga Bulacan. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Happy birthday, palapakan po natin ang kapatid na Siron J. Mendoza. Yes. Check naman natin ang kanyang pamilyang kinabibilangan. Hey, praise the Lord at purihin natin ang Panginoon. Ilan na ba ang apo mo, kapatid na Tessie? Yes, marami na ba? At ganyan mo na sa ating kapatid na Linda Gupit Colon Gatos. Yes. Nice to meet you, kapatid. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Nice to meet you, kapatid na Linda. Pwede hubang magpagupit sa inyo? Joke lang po. At please extend my regards to your family and shout out to be dyan sa bandang Manila City, Metro Manila.
At God bless Gatos family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay isang emoji ng palakpak na meron pong tatlong kulay. Yellow, yes, na nakatutok. Pumalakpak daw tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos mula sa ating kapatid na Elijah Tangonan. Added comment, yes, G. Yes, puri natin Panginoon. At ano kaya yung G na yun? Yes. Hallelujah. At gold, ginto, yes. O kaya God, yes. Mula sa ating kapatid na Digonisirot Tumikos. Added comment, amen po, yes. At mula sa ating kapatid na Tapwan na Agnes Aquino Javier ng United Methodist Church yan sa bandang Santa Teresita, Cagayan Valley. Shout out dyan at bangon Cagayan Valley, yes. Cagayan and Isabela, yes. God bless Javier family. Palakpakan po natin sila dyan. Ang kanyang comment ay amen, yes. Amen at amen sa Panginoon with heart na kulay pink, yes. Kaya di ba na sa ating kapatid na Teresita Herman. Shout out dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1. God bless Herman family, palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay happy blessed Saturday morning Bishop and family. God bless us all. Thank you very much at gayon po lahat po sa inyo dyan. At gayon po na sa ating kapatid na top fan. Yes, Brother Ernel, kumusta ka na dyan sa United States of America? Every step, every nation. Kumusta ng pamilya mo? Kumusta na yung academe ministry, and of course your traveling na napakabisi na ginagawa mo rin. Pakaingat kayo dyan at God bless you and your family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay God bless you Bishop. Thank you for all the messages and songs you offer. Yes, praise the Lord. Thank you very much. At gayon din na God bless you all. Pakaingat kayo din mula sa ating kapatid na Elijah Tangonan. Added comment, mapagpalang araw po Bishop at lahat po ng mga kapatiran sa pananampalataya. Thank you very much. At gayon din po sa inyo dyan. Yes, hallelujah. Praise the Lord mula sa ating kapatid na Taphan na Kumari Lenlen Alsanga. Kumusta kumare? Kumusta ang paghahanda ninyo ng Kapaskuhan? At kumusta kayo dyan sa Malabon City, Metro Manila? God bless Alsaga family. Please extend my regards to your whole family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning Bishop Tangonan and family. God bless po. Thank you very much and save you all dyan. At ibala sa ating kapatid na Educator Jocelyn Makatugal Baklig. Yes, ng Yes, the Living Water ng Barangay Kabkabin, Maribeles, Bataan. Shout all of it dyan and regards to your whole family. God bless Baklig family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat. Ang kanyang comment ay good morning sa lahat. Thank you very much at gayon po sa inyo lahat dyan. At gayon din added comment, who is your neighbor? Yes, at gayon mo na sa ating kapatid na Jocelyn Makatugal Baklid, added comment, lahat po tayo ay may kaloob, tuklasin lang po natin. Yes, exactly. At purihin natin Panginoong Diyos. At added comment mula sa kanya, kung ayaw, madami dahilan, kung gusto, may paraan. Yes, purihin ng Panginoong Diyos. Kung gusto natin ay may paraan, kung ayaw natin ay laging hindi naman. Yes. Thank you very much for that comment. At mula sa kapatid na Digonisirot Tumikos, added comment, amen, praise the Lord sa napakagandang message ngayon. God bless you always. Yes, po rin Panginoong Diyos at praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos at hallelujah. At praise the Lord. At gayon din mo na sa ating kapatid Teresita Herman, added comment, amen and amen sa Panginoon. With one kaway-kaway at gayon din emoji of prayer. Thank you very much. Amen sa Panginoon. Din mula sa ating kapatid na Omainyang Torres Cruz, kanib po ng Bethel Methodist Church ng Magsaysay, Dinalupi ang Bataan. Shout all of it dyan at please extend my regards to her family. At gayon din sa Reverend and Mrs. Daniel Bawan and the family and other workers and the members of our church out there. Yes, God bless Torres Cruz family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comments ay amen, amen. Yes, amen sa Panginoong Diyos. At mula sa ating kapatid na Chianir Penson na Malaka dyan sa bandang Galilee Methodist Church ng
Baryo Militar ng Port Magsaysay ng Palayan City, Nueva Ecija, yes, Philippines. At siya po yung may bahay ng ating Reverend Michael Malaka. Yes, shout out all of you dyan at kumusta kay Pastor at sa inyong buong pamilya and all the members. Doc Boyat, yes, Serranilla, the Serranilla family at God bless Malaka family, of course, in ministry and leadership to the church and community. Palakpakan naman natin sila dyan at hallelujah. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. Kaya mula sa ating kapatid na Beatriz Ramos. Kumusta na kapatid at kumusta na dyan sa bandang Kabakan, Cotabato ng Mindanao. Yes, shout out to all of you dyan at God bless Ramos. At natin sila lahat dyan. Kanyang comment ay good morning Bishop Lito Tangonan. Yes, salamat po at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Kaya mula sa ating kapatid na Pastor Meros Rodriguez Tandayo at isa sa mga lingkod ng Diyos dyan sa Kakarong Methodist Church ng Pandi, Bulacan. Yes, shout all of it dyan. Please extend my regards to our fellow church workers there. Of course, the entirety of the membership of the church. God bless you all and God bless Rodriguez Tandayo family. And of course, yung ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lang dyan, Pandi, Bulacan. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. Kaya mula sa ating kapatid na Deaconess Ruth Tumicos. Added comment, thank you po Bishop. Welcome at praise the Lord at hallelujah. At gayon din sa lahat po ng mga magpapahatid pa ng kanilang comment after this ride on ministry. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din ng mga kapatid natin na kung saan ay sa lahat po sa inyo dyan na hindi ko na nakikita pero hindi ko mapansin kung sino yung mga nakatayo dyan sa bilog-bilog na yan ay di man kayo napagkapag-comment ay please receive my love of extending my gratitude and thanksgiving to all of you and may the Lord continue to bless you all saan man kayo naroon at gayon din sa lahat po ng kung saan ay hindi man sila nakapagpaabot ng kanilang mga comment, yes, pero sila ay bahagi ng ating episode na ito, yes, ng episode 273, yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Kasama natin ang kapatid na Reverend Alexander Bacon ng Upper and Lower Dangkol ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. Diyan sa bandang Sita Balanga, Bataan, and shout all of it dyan at God bless Pastor Alexander Bacon and of course your family and your leadership and ministry to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan, Bacon family. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos at gayon din po na kung saan ay lahat pa ng nakibahagi ngayon, di man natin nakita sapagkat nagloloko yung ating mga technical na gadget at purihin ang Panginoon at in-acknowledge natin at tunay nga naman nakaka-inspire itong mga presence ninyo pakikibahagi lalo na sa mga panahong katulad nito at gayon din pinagpapasalamat ng Panginoon kung ang bawat episode ng Ride On Ministry ay inyo pong i-share sa iba nang sa gayon ang bawat makapakinig ng bawat episode, lalo ng mensahe ng Diyos ay sila ma-inspire at sila mapalapit sa ating Panginoon. Yes. At gayon din po na lagi po natin pakanda ng sinasabi ng Ride On Ministry. God bless and protect us all always. Stay safe and healthy always. Be kind to others always. To God be the glory always and forever. Amen at amen sa Panginoon. And may we continue also to observe our health protocols as being implemented by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan at gayon din sa inyo na mula sa iba't ibang mga bansa ay meron din kayong mga health protocols na inyong sinusunod. Mainam na tayo po ay sumusunod sa mga health protocols at mainam po na tayo po nag-iingat at hindi tayo mahahawa ng COVID-19 na ito. Napakahirap pong mahahawa ng COVID-19. Kaya nga po ay magpatuloy po tayo na malakas ang ating immune system at gayon din ang ating pangatawan ay okay lagi. Yes. Kaya ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama. Ang patuloy at walang patid na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Ang patuloy din na pakikipisan, tanglaw at paghahari ng kanyang banal na Espiritu upang tayo magtagumpay at ma-overcome natin
ang mundong ito at gayon din nang sa gayon ay tayo po'y maging mabuting tagapangasiwa, mabuting tagapangalaga sa lahat ng mga kaloob niya sa atin. Sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din nabatiin natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, purihin natin Panginoong Diyos. At gayon din ang ating pambansang pagbati sa isa't isa. Tas natin ang ating kanang kamay. Yes, at ilagay natin ang kamay na ito sa tapat ng ating puso. At tayo po yumuko sandali at tignan naman natin sila ng eye to eye, face to face, yes, at na merong kasamang napakatamis at napakasarap na mangingiti natin. Yes, hallelujah, at praise the Lord, at purihin natin ang Panginoon. Nakikita ko rin ang kapatid na Brother Nemesius Orpiana ng Malabon City, Metro Manila. Shout out at pagpalain kay lahat ng ating Panginoong Diyos, at purihin natin ang Panginoon sa araw-araw at maging sa tuwit-wina. Kaya ang Ride On na ministry ay pansamantala nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Pero tayo magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga, araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Pero bukas ay wala pong live ng alas 10 ng umaga sapagkat ang abang lingkod ng Diyos ay makikipaglibing at makikipagministeryo doon sa Valenzuela City sa ating kapatid na Yumao, si Nanay Helen Santos Nanay Helen Caractas Santos. Kaya anytime within the day, bukas ay maglalive din ang abang lingkod ng Panginoong Diyos sapagkat napakahalaga po ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos, lalo na ho yung mga OFWs na nakikipanambahan sa pananambahan na ito na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya binabalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos, and may the Lord continue to bless us. And may we enjoy the whole day at ma-achieve natin ang ating mga gagawin sa buong maghapon, at gayon din sa buong magdamag ay panatag tayo, relax tayo, at makasusumpong tayo ng kapahingahan nang magising tayo sa umaga na malakas ang ating katawan na meron pong ngiti, at gayon din na meron pong kasiglahan dulot ng kanyang presence and nananalaytay sa bawat isa atin. Kaya babay po sa bawat isa at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah at praise the Lord.